So ang susunod na parte na pag-uusapan natin ang mga minerals naman na kailangan ng ating katawan. Ang unang-una dito ay ang iron. So ang iron ay isang mineral na kinakailangan para mag-produce tayo ng healthy red blood cells. Ito kasi nagbibigay ng mas magandang pagkapula ng ating dugo, no? Ito yung heme component na nagdadala ng oxygen papunta sa mga ibang parte ng ating katawan, sa mga organs. Pag mas maganda ang iron content natin, mas maganda yung transportation ng mga oxygen or ng mga nutrients sa ibang parte. Pag tayo kasi ay nagkukulang sa iron, pwedeng ito yung magsanhi sa low iron stores or tinatawag nating anemia or isang uri ng anemia kung saan feeling nyo parati kayong parang latang-lata or kaya naman parang pagod na pagod kayo parate dahil nga kulang yung oxygen na napupunta sa ibang parte ng katawan natin. Ang susunod naman dyan is yung calcium. Ang calcium, madalas na nating narinig yan pag tayo uminom ng gatas, kumain ng cheese, or kahit anong dairy products. Pero kailangan kasi ang calcium lalo na sa pag-develop at pagtigas ng ating mga buto. Lalo na hindi tayo magkaroon ng mga osteoporosis na isang komplikasyon kung tayo'y kulang sa calcium stores. Ang susunod is yung iodine. Ang iodine, yes po, ay isang mineral na tumutulong sa ating thyroid at nakukuha natin yan sa pagkain ng mga seafood, mga isda, shrimp, talaba, kasama yan. Pag may seafood, meron tayong iodine na makukuha dyan. Ang susunod po is yung zinc. Alam niyo po ba na ang zinc ay isang immunomodulator? So siguro natatanong ninyo, ano nga ba ang immunomodulator? Ang immunomodulator po kasi ay nakakapagpabilis ng responde ng immune system. At dahil dito, mas mabilis na nalalabanan ng mga sakit. Kumbaga, isa siyang catalyst o isa siya sa mga support system ng katawan para mas mabilis responde ang ating immune system. Lalo na if kung meron tayong infection or sakit. And lastly po, yung magnesium. Ito ay para mag-maintain ng normal nerve tissue at saka muscle function. Ang magnesium din po kasi ay nakakatulong din sa ating insulin production. Kaya nakakapag-maintain din to ng magandang blood sugar levels. So ano bang gusto kong take away ang makuha ninyo sa ating pinag-usapan? Ang vitamins at minerals po ay kinakailangan ng ating katawan para sa overall function at saka sa overall health natin para ito'y gumana ng tama. Pero ating tandaan na kahit anong labis o kulang ay pwedeng makapinsala sa atin. Ang example na lang dyan is kapag sobra tayo sa mga minerals, pwede kayong magkaroon ng kidney stones, gallbladder stones, or kahit anong bato sa ibang katawan dahil sa mga minerals na iniinom. Sana nagustuhan nyo po yung topic na to at meron kayong natutunan na bago. Kung meron kayong gusto malaman or gusto nyaming i-cover, i-comment nyo lang po dyan sa baba at antayin nyo po na ipalabas po namin ito. Maraming salamat ulit mga kalagang natural. Stay happy and healthy.